ni former spokesperson Harry Roque na dapat umami na daw po si President Marcos kung gumagamit daw po ito ng pulburon. Pinapaamin niya, guys, si President Marcos. Ano namang aaminin ng isa? Hindi naman talaga siya gumagamit. Isa na nga lang yung kidney ng taong yan. Pinag-aanuhan nyo pa, inaakusahan nyo pa na gumagamit ng pulburon. Diba? Alam nyo, guys, hindi ko talaga lubos maisip na, si Roque, lawyer, mataas po ang pinag-aralan. Tapos naniniwala lang siya sa hearsay, sa sabi-sabi, sa haka-haka. Mantakin mo itong si Maharlika, kasi kay Maharlika nang galing tong tong pulburon issue na to. Mantakin mo si Maharlika, pag nagko-content, wala ka talagang makukuhang sustansya kasi ang gagawin lang ni Maharlika, bine-brainwash ka lang niya. Kunyari, maggagalit-galitan siya. Diba, para makahatak ba ng damdamin ng mamamayang Pilipino? Yan po yung way of vlogging ni Maharlika na maggagalit-galitan siya, magmumura siya. Diba, para sabihin na totoo ang kanyang damdamin. Pero ang totoo dyan, guys, pera-pera lang po yan si Maharlika. Kasi, hindi siya nabigyan ng posisyon. Yun. Umaasa siya kagaya ng ginawa ni Glenn Chong. Diba? Sabi daw ni First Lady, bibigyan daw siya ng posisyon. Nakailang submit daw itong si Glenn Chong. Pero at the end of the day, hindi daw siya nabigyan. So, ang ginawa niya, nagalit siya. Kaya yan, gusto niya na daw sampalin itong si First Lady. Ganyan din po yung kay Maharlika, guys. Sinuportahan niya ang ating Pangulo. It is that because naniniwala siya na pag nanalo, mayroon siyang posisyon. Mayroon siyang posisyon, mayroon siyang pwesto sa gobyerno. Ganun yun, guys. 'Di ba? Itong si Vic, itong si Trixie, kaya lang naman to naging anti-Marcos kasi may mga mali sila kagaya ni Vic, yung posisyon, 'di ba? Binebenta niya for 200 million, bawat posisyon. Sino ba naman ang hindi magagalit doon? 'Di ba? Nagalit ang ating Pangulo. Anong ginawa? Ligwak. Same as din dito kay Trixie Cruz, meron ding ginawa. So, hindi naman po yan, guys, matatanggal kung para po yan sa bayan. Ang ginagawa kasi ng mga yan, masyadong pera-pera. Ngayon, itong si Maharlika, nang hindi nabigyan ng posisyon, kung ano-ano na ang sinasabi. Nagsimula nga yan, guys, dito sa issue ng yung sa sibuyas. 'Di ba? Yung ginto daw yung sibuyas, ganyan-ganyan. Hanggang sa napunta na sa pulburon. Hanggang sa lumala na yung tensyon na mayroon na daw video, 'di ba? So ngayon, guys, ibinabalik ulit nila Harry Roque itong pulburonic issue na to. Where in fact, guys, ang tagal na nilang sinasabi na ilalabas daw nila yung pulburon video sa January. Actually nga, nung November pa dapat nila ilalabas. Pero wala naman pong pulburon. Hanggang sa in-adjust nila, sinabi nila na January ilalabas nila. Wala din naman po, guys, nilabas na video. Itong si Digong, sinakyan yung issue. Sabi niya, may presidente tayong adik. Presidenteng bangag. Mantakin mo, galing pa sa sa former president. Tapos wala naman palang sapat na ebidensya. Ano yung nangyari? Wala naman pala, guys, sa listahan ng PIDEA. Sino yung nasiraan siya? Kasi nalaman natin na gumagamit siya ng fentanyl. Malakas na yung epekto ng fentanyl sa kanya. 'Di ba? So ngayon, itong si Harry Roque, ito na naman, binabalik na naman nila, guys, yung issue ng pulburon, yung pulburonic video na yan, na sabay-sabay daw po nilang ilalabas na yung June. 'Di ba? Tanga na lang yung naniniwala sa inyo kasi sabi nila, ang desisyon daw ng ating presidente ay bale-balentong. Kung kaya't posible daw na baka gumagamit nga ng pulburon ito si President Marcos. Kasi gusto niya daw na makipaggera na tayo sa China. Wala pong sinabi ang ating Pangulo na gustong makipaggera tayo sa China. Pinaglalaban lang po niya ang sariling atin. Hindi po gera yung tawag doon. Pinipreserve lang po ng ating presidente ang teritoryo natin nang hindi po maagaw ng mga banyaga. Yun po yun. Masyadong defensive. Itong si Roque, to the point na parang may something ba sa utak niya na kung ano-ano na lang yung iniisip. Tingnan nyo pakinggan nyo. Habang lumabas yung pulburonic na yan, kada Pilipino maghuhusga kung naniniwala sila at hindi, at kung karamihan ay naniniwala. Sa tingin ko, wala namang Pilipino na papayag na patuloy manungkulan ang isang tao na nagpupulburon.
sa pinakamataas na pwesto ng ating gobyerno na po pwedeng maging mitsa sa buhay ng napakaraming Pilipino, lalong-lalo na kung mali ang desisyon na makikipaggera o hindi. Pero ang aking panawagan, kung totoo naman yan, forgiving naman ang mga Pilipino. Aminin na bago pa lumabas kung totoo. O ngayon, kayo muna dapat ang may ipalabas na video. Kasi dapat guys, mantakin mo, yung pulboronic na yan, kay Digong pa yan eh. Ano yung sabi? May presidente daw na may tumatakbo daw kandidato na nagko-cocaine. Yan yung sabi ni former President Duterte. Tapos namatay yung issue kasi si President Marcos nagpa-drug test. Wala naman, negative. So ngayon, ito naman yung bumanat, yung mga DDS. Sobra-sobra na, no? Diba? Talaga nga namang literal na demolition job. Tapos sasabihin nila, si Inday daw yung biktima ng black propaganda, biktima ng demolition job. Where in fact, yung grupo ng Hakbang Maisog, demolition job yun. Yung ginagawa nila Maharlika, demolition job din po yun, guys. Tapos ang sinisisi nila na ang ating presidente daw po may pakana sa lahat ng ito. Where in fact, yung ating presidente, yan yung totoong biktima ng black propaganda at mga demolition job. So ngayon nga, guys, ginagamit yan nila Maharlika na may pulboronic video daw. Pero tanong ko sa inyo guys, meron ba kayong video na nakita or video na napanood na nagpupulburon itong si President Marcos? Ang tagal na po nilang sinabi yan na ilalabas nila yung video pero wala naman. Kasi yung totoo, wala naman talaga guys. Wala silang mailalabas kasi hindi naman po totoo. Gawa-gawa lang nila. Dapat nga, masyado kasi mabait ang ating presidente. Dapat sa mga yan, sinasampulan no? Diba? Kasi hindi po guys natitigil yung kanilang paggawa ng fake news. Sobrado na po. Below the belt na po guys yung mga pinagsasabi nila, yung mga banat nila. Hindi na po yan sa politika. Diba? Okay lang po ang mamamayang Pilipino mag-criticize as long as yung trabaho, yung kinikriticize nila is about sa politics, sa mga pulisiya, sa gobyerno. Pero yung personal na atake, personal life, iba na po yun. Pero mabait po ang ating presidente, hindi po sila kinakasuhan kahit ganun po ang kanilang ginagawa. Diba? Mantakin mo. Sasabihin na pinapaamin si President Marcos kung gumagamit daw ng pulburon. Ano yun naman yung aaminin ng isa? Hindi naman siya gumagamit. Guys, hindi na po pwedeng ganyan-ganyan yung isang taong isa lang po yung kidney. Ha? Kaya nga, subsuban sa sa trabaho si President Marcos, subsuban sa exercise, kasi nga binabalance niya yung health niya. Diba? Health niya, tapos yung paglilingkod niya sa bayan, tapos sasabihin niyo, nagpupulburon. Yung issue na to, binubuhay na naman nila ulit kasi hindi na, guys, epektibo. Yung issue na ipinupukol nila. Diba? Hindi na issue yung, hindi success yung nila, yung issue nila kay President Marcos. So ngayon, bumabalik ulit sila sa pulburon. Baka na naman, ibalik nyo na naman yung yung issue na na hindi graduate si President Marcos. Diba? Baka yan po yung i-issue nyo. Nakakaloka. Kung wala din naman kayong matinong sasabihin, wag na lang kayong magsalita. Kasi ang nangyayari dito, nagmumukha kayong katawa-tawa. Diba? Mga ganun talaga to sa pag-iisip. Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia Nyot, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.